I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita yung guys na nakikita ko, yan po si Vice Presidente Duterte. Meron kasing isang isang video. Itong video na ito, no, panoorin nyo. But before that, syempre, ang sinabi kasi dito mga kababayan, tagilid si Vice Presidente bilang sekretary ng DepEd, baka matanggal daw, no? Ay sapagkat base dito sa mababang dekalidad ng education. Dahil siya ang sekretary ng education, no? Well, ako, kahit sabihin mo, no, ito si Vice Presidente Sara, binoto namin ito. Kasi ako, binoto ko yan dahil kay PBBM. Pero dahil dito sa mga naglalabasan ng mga, mga toxic na mga followers niya, talagang medyo nawala yung medyo gana ba, no? But anyway, para sa akin naman, dito sabi kasi ni Lianas, no? Kilala nyo yan si Lianas, yung kalbo. Baka matanggal siya bilang secretary ng DepEd. Para sa akin naman, to be fair naman, ay, siguro, depende naman yan kung talagang hindi maganda talaga ang kanyang performance at mapabayaan niya yung trabaho niya bilang secretary ng DepEd. There's a possible na matatanggal talaga yan, no? Pero, hindi natin alam guys kung bakit ganun ang magiging ang resulta, no? Sa totoo lang, matagal ng panahon kasi, no, yung education kasi, no, sa DepEd kasi, lalo na sa mga kabataan, talagang bumaba, lalo na sa PISA ngayon, ay talagang kailangan talaga nakatutok ang mga teacher, no, sa mga kabataan para bumalik yung dating talino, yung magaling sa math, magaling sa English, lahat ng subject ay talagang lagi tayo top number 1, ano? Before, hindi man top number 1, hindi naman tayo kulilat, ika nga. So, dahil sa itong mga nagdaan ng mga panahon, guys, medyo hindi na maganda yung mga pinag-aralan ng mga bata kasi alam niyo bakit? Mayroon na kasing mga social media, lalo na sa cellphone. Ang ibang estudyante, himbis notebook ang babasahin, hindi ang binabasa yung TikTok, cellphone, para ganun, no? So kailangan nakafocus doon si Sara Duterte, si Secretary Duterte ng DepEd dito sa paano bang pamaraan, paano ba maibalik sa dati ang kasiglahan para lalong tumalino lalo yung mga kabataan, no? So parang lalo na sa mathematics mahirap yung hindi na tayo nakakahabol sa mga ibang bansa na talagang dapat number 1 tayo, no? So anyway guys, para sa akin naman, so kailangan more talaga yung pagsasanay sa mga kabataan, no? So depende na sa sekretary yun kung ano ang way, no, para maibalik yung katalinuhan at katyagaan ng mga bata, no? Hindi ko naman sinabi na mga bata na ngayon na mag-aaral nagiging bio-bio, hindi naman guys, pero talagang kung tutuusin, nakikita niyo naman iba medyo bumaba na ang kalidad ng education ngayon dahil nga gawa siguro ng kulang sa pagtuturo, parang ganun, pero I don't think ganun ang dahilan. Maraming bagay kasi, no, kadahilanan kung bakit ganun ang nangyayari. Bumaba daw ang kalidad ng education sa ngayon. Kaya sabi nga Lilia, mas medyo baka maaring matanggal ang sekretary ng DepEd at papalitan. Well guys, depende naman siguro yun, kung talagang hindi nagtatrabaho ang isang ahensya ng gobyerno, di malamang matatanggal. Sabi kasi dito guys,
sa kwento, ayan sa kwentong politiko, kasunod ng hindi matibay na political loyalty at pagbagsak ng kalidad ng edukasyon sa bansa, posible kayang tagilid na rin si BP Sara sa Education Secretary. Ayan So, pakinggan po natin guys itong video na ito, okay? Kayo po, anong stand nyo dito? Sa sinasabi ng kwentong politiko at kay Kalbo, guys. Panoorin po natin ito, okay? Bilang Education Secretary. Sa panayam ng politiko kay Llamas, sinabi nitong mahalaga para sa isang miyembro ng gabinete ang katapatan nito sa Pangulo. Katwiran ng dating miyembro ng gabinete, kapag nawala kasi ang katapatan mo sa administrasyon, ay posibleng mawala ka rin sa pwesto. Dagdag pa rito, baksak din ang education system ng Pilipinas kasunod ng mababang performance sa Program for International Student Assessment. Yung sinasabi nating deterioration ng ating education system. At syempre, ang masisisi dyan, yung Secretary of Education. Dahil ang focus niya ay 2028. So, narinig nyo yun mga kababayan, sabi ni Mr. Llamas. Natural guys, manggagalitin na naman ang mga DDS dito kay Llamas. alam mo, matatawa ka talaga. Ayaw nila yung ganito. Siyempre pag yung mga ganitong yung pag-analisa, yung pagkukomento mo sa isang DepEd secretary, siyempre hindi magugustuhan ng mga DDS yan, mga beswa. Ito talaga si Mr. Llamas pasaway kung ano pinagsasabi. O kaya yan guys tagilid daw si Secretary Duterte sa DepEd kasi ang inatupag daw ni Secretary Vice Presidente Sara Duterte guys, kundi yung pagtakbo niya sa 2020. Natatawa ako. Sa tingin niyo may punto dito si Llamas? Kasi ka naman nakikita kasi din ng mga ibang mamamayang Pilipino ang nangyayari ngayon. Ito kasi mga DDS sobrang ang tutuksik mga bunganga nila sila ang maingay ngayon. Parang ang dating ay atat na atat talaga. Parang gusto nila iupok na kaagad si Sara doon sa sa Malacanang, which is hindi naman pwede. Kailangan malakas ang kanyang political will at dapat bihasa sa pamumuno ng isang bansa guys. Medyo mahirapan talaga si si secretary ng DepEd guys, kasi ang nakikita ko ito kasi si Vice Presidente Duterte. Ito real talk tayo. Sa totoo lang medyo kulang pa sa guys, sa experience hilaw pa sa pamumuno. Kasi ang binabase ko ito nung debate kasi nung Vice Presidente, hindi siya umaten Ayaw niya talaga umaten as in. At itong mga napapansin ko, ay itong mga press conference, hindi po siyang humaharap, supposed to be siyang dapat ang humaharap, sagutin ng lahat ng mga tanong. Kaso lang sa staff niya lagi pinapasa yan. So, sa lahat, pati doon sa guys, sa Kongreso, yung lagi niya pinapasa sa mga staff niya, kung magsalita man siya, very limited, So, para ikumpara mo kay Pangulong Marcos Jr. Si Pangulong Marcos Jr. kahit saan mo ilalagay na interview, guys, laging on the spot. Sumasagot yan, lalo na si speaker, hindi niya pinapasa sa mga staff niya or sino man sa gilid niya, basta sagutin niya. Talagang fully confident kung makapag guys talaktakan nga sa mga interview. Talaga namang makikita mo naman yung mga sagot niya, 'di ba? Walang humpay na talaga naman di kalidad ang kanyang mga sagot. Nga talagang legit na legit Kaya believe ka kay Pangulong Marcos Jr. kahit saan mo ilalagay sa international forum, magsalita sa lahat ng madlang people. Sabi ko nga, kung si Madam Secretary ng DepEd, well,
ewan ko lang guys ha, baka sa international forum, baka sang katerba ang kopya ang kanyang hawak, no? So, but anyway, para sa akin naman concern lang tayo kasi pag hinawakan mo kasi ang isang bansa, dapat bihasa ka sa pamumuno. Very well experienced ka dapat. Ikaw nga total package. Parang si Pangulong Marcos Jr. Kasi ang lahat ng desisyon, lahat ng nararapat, no, na dapat mong gawin para sa mamayang Pilipino, nakasalalay sa isang Pangulo Lahat ng desisyon, no? Although mayroong pang konsulta, pero higit sa lahat yung sarili mong desisyon. Importante po yun No, so anyway, yun po lang aking masasabi. Ako nagiging totoo lang ako dito. Mahirap yung fake news. Fake ka dyan, no? Sa mga pag sinabi mo. Kasi marunong naman tayo tumingin ng tao. Kung yan ba ay qualified bilang Pangulo ng Pilipinas, medyo tagilid nga lang, no? Ako bihanis to goodness. Ika nga, parang ganun, guys. Oo, totoo yun. Kaya para sa akin, dapat mag-aral mabuti ito. Kumbaga, more experience muna kaya Madam Vice Presidente, no? May pagkamahiyain pa talaga ito Sabi nga ng papa niya, hayaan nyo na lang sa Maynila, manuntok. Yung sinabi na dati Pangulong Duterte. Hayaan nyo lang daw si Inday sa Maynila. Doon na lang daw sa manuntok. Naloka ako. So yun guys. Well, another news natin, matatawa ka talaga. Well guys, so anyway mga kababayan, yun lang po ang updates ko sa inyo. Don't forget to like, hit the button bell para lagi update sa aking upload videos. Bye and babos. Ano ba sasabi nyo guys dito sa sinabi ni Mr. Llamas? Wala kayong masabi Ayan, babos.